si Jesus sa atin ngayon. So, sino na ang gagamitin ni Jesus? Yung mga tumanggap sa Kanya bilang Panginoon. Tayo na yon. Yun yung layunin ng ating pagkakatawa. Maging instrumento tayo ng kaligtasan ng iba. At yun yung tinuturo ni Pablo sa mga taga-Hebreo. Sa mga Hebreo. Bakit niya tinuturo ito? Kasi nga, katagal-tagal na nila. Hanggang ngayon pa ba naman, milk pa rin ang kinakain natin, iniinom natin. Bakit ka sinabing milk pa rin? Para kanino ba yung milk? Sa mga bata. Bakit milk ang ginamit? Walang ngipin. Ano ba ang karakteristik ng bata? Bakit milk ang kanyang iniinom? Bakit? Ano ba yung bakit ginamit yung infant as an example? Kasi yung bata, very delicate, very dependent. Ano pa ang karakteristik ng bata? Hindi makaka-digest kasi masyado pang mura yung katawan niya, hindi pa siya marunong magmuya. So lahat ng means para mapakain siya is liquid. Ganun din tayo. Hanggang ngayon pa ba naman, ang ganda nga ng ginamit, elementary teachings pa ba? Hanggang ngayon pa ba naman, tuturuan pa rin ba naman tayo, kapatid, magbago ka na, magsisi ka na sa kasalanan mo. Hanggang ngayon ba naman, pagsisisi pa rin ang ating pinag-uusapan? Alam po ninyo, taong 1994, sino na naglilingkod sa gawain ng Diyos? 90s, during the 90s. 94, 95, 90s, during the 90s, early 90s and late 90s. At lalo na nagsisimula ang gawain ito. Sino po na dito na 1985 pa, 1983 pa sa gawain, 1970. Diba? Parang founder kayo. Marami na nasa ano nun, nasa hukay. Correct? Bakit kayo tinatanong? Bakit kayo tinatanong? Noong kung early 80s, nung early 80s, early 90s, ganyan, late 80s, nung nagsisimula pa lang ako sa gawain na to, grabe ang mga, kung maabutan niyo yung mga preacher noon sa Pilipinas, sa Boneta Astrodome, sa PICC, iba ang move ng Spirit ng mga panahon ngayon. Ang move ng Spirit talagang, pag umaawit ng gospel pa, nagpuputukan ng mga bumbilya. Sino naka-experience doon? Yung sa PICC na, kinukwento na, nagpuputukan talaga yung mga bumbilya. Pag nagka-cast out ng mga spirits, pag nagtapangs na yung mga tao sa loob ng PICC, ng CCP complex. Ang lupit. Narinig ko yung mga kwentong ganon. Bakit? Yung mga unang panahon, yung move ng Spirit, napakatindi. Ang tindi. Hindi. Pagkakataka lang ng Holy Spirit, nagtatangs na lahat ng tao, hindi pa nagsisimula yung gawain. Nagsisimula pa ako sa gawain ito, sa kalsada lang kami, hindi na kailangan naglilihan sa mga preacher noon. Nananalahin pa na, nagtutumbahan na yung mga tao. Kung nakakatin kayo ng mga prayer rally noon, si Brother Dante, panyo lang ang hahawakan niya. Iwawagaywa niya lang yung panyo niyang ganyan, nagtutumbahan yung mga tao, hindi niya na nakahagip ng hangin. Pero ngayon parang, iba ang kakaiba. Ano yung kaibahan noon ngayon? Sabi ng Book of Ecclesiastes, huwag daw ikukumpara yung noon at ngayon kasi magkaiba yun. Magkaiba yung panahon. Pero ano yung pagkakaiba noon? At ano yung pagkakaiba ngayon? Pareha rin naman ang Diyos natin. Pareha rin ang Diyos. Ano yung pagkakaiba? Ang nakita ko dinilay ako noon. Noon, binubuhat, bago pa lang, nagbabaga. Alam niyo yung baga? Pag kayo nagbabarbecue? Pag nagbabarbecue kayo, maitim pa yun. Pag nagsimulang magbaga yun, ang mainit na ang pula-pula. Ang habang tumatagal, ano nangyayari dun sa baga? Siyempre nakakaroon ng abo. Lumiliit yung baga sa loob at nagiging abo. Yung abo na yun, yung baga na yun, pag maliit na yun, anong gagawin mo para ma-maintain yung baga? Idadagdag ulit. Para yung idadagdag mo, magre-rikit ulit, magdidikit sila, mahahawa siya dun sa init, magre-rikit din siya. Hanggang sa mamatay na yung isa, ganun na paulit-ulit yung cycle. Hindi tayo. Yung ating mga kapatid na kamanggagawa noon sa gawain ko, ang alab-alab ng paglilingkod, nadagdag tayo ngayon. Sino rito nung bago sa gawain ko, ang grabe ang paglilingkod, nag-aalab ang paglilingkod. Yung talagang harangan man ng sibak, talagang grabe yung paraan ng pagpupuri. Kung tayo'y unang tawagin.